Salamat sa inyong mga liham. Salamat sa inyong mapagtulong. At alam niyo ho, kung anong laman ng liham na yon, 100 piso ang laman. At nagsasabing, Brother Mike, ako po ay may karamdaman ng migraine, 17 taon na, walang makagamot sa akin. Isang gabi na ako'y halos mamatay na sa tindi ng sakit. Ako'y nagbukas ng radyo. Bakit ko nabuksan ng radyo? Sa iyong programa, To God be the glory, ang palatuntunan noon. Sumabay sa panalangin ang taong ito at instant pinagaling ng Panginoon. Hindi ako namangha sa pagpapagaling. Ang aking pinagtaka, paano niya nalaman na ako ay may balak tumigil? Sinabi niya, wag ho kayong titigil. Kung maari ho, pwede ho ba 2 o 3 sa isang linggo, sumahimpapawid ho kayo sapagkat ang araw ng linggo ay napakatagal para sa akin. Binasa ko ang liham na yun. At pagkatapos ng linggo, daan-daang liham ang dumating. Kaya't kumuha na ako ng 2 katulong upang mabukas ng mga liham. Napakasipag ko noon magbasa ng mga liham. Mayroon ko natanggap na liham, 12 pages. 12 pages, long band paper. Kininto ang kanyang kalagayan. Isang dalagita na nakakulong sa silid for 18 months. Ayaw lumabas sapagkat natatakot. Tinakot ng demonyo. Subalit nasumpungan niya rin ang palatuntunan sa DWXI at humingi ng saklolo. At pinapuntahan ko yun sa aking makatulong na babae sapagkat babae. Sa maniwala ko sa hindi ng araw na yon, nakalaya ang dalagitang ito, nakarating sa akin tanggapan. Brothers and sisters, si Brother Cesar Ruas din ang nagtulak sa akin na mag-broadcast. Wala naman akong alam. Sinamahan niya ako at inalalayan. Pagkaraan ng ilang buwan, dumami na ang mga sumusulat, tumatawag sa telepono. Sabi ng aking katulong doon sa booth na kumukuha mga pangalan, Brother Mike, ang mga tahagahanga mo ay lahat above 65 years old. Walang tumatawag sa aking below 65. Kako hindi bale. Total ako naman ay 25 pa lang. 1983 noon. Brothers and sisters, kamangha-mangha ang gawa ng Panginoon. So sa dami ng pinagagaling at tinutulungan ng Panginoon, ako'y nanawagan ng wika ko, matuto namang tayong tumingin ng utang na loob sa ating Diyos. Iyan lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon, utang na loob, kapatid. Kapag ikaw ay natulungan, huwag mong kakalimutan ang utang na loob na yan sapagkat ang tulong na galing sa iyong kapwa ay tulong na galing kay Yahweh El Shaddai. Pag kinalimutan mo ang tulong na yan, walang hiya ka sa Diyos. Ilan sa inyo ang natulungan ng muntintinig ng himpilang DWXI? Di gawa ng Diyos, ng tao yan, gawa ng Diyos. So tumawag ko ng isang Thanksgiving Mass. Pasasalamat. Alam niyo ang ating banal na misa, yan ang pinakamataas na pasasalamat sa Diyos. Huwag niyong pagtatawanan yan. Sapagkat walang ginawa ang Diyos na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Tao lamang ang nagpapasama ng lahat ng bagay. Ang dumating ng unang panawagan yon, di ko kulangin sa 1,000. Ako'y nagulat na napakarami na noon. Ba, ang dami palang nakikinig sa amin. Pagkatapos ng banal na misa, binuhat na naman ako ni Brother Cesar at tinayo ko doon sa entablado. At ang wika niya, maghayag ka na ng mabuting balita. Di ko alam kung anong ginagawa ng mamang ito. Subalit ang bawat tao pala ay may tungkulin sa balat ng lupa. Amen. Ang lahat na taong ginamit ng Panginoon, tinandaan ko at hindi ko nakalimutan, anuman ang ginawa nila sa akin, hindi ako nagbalik ng ganti. Bakit? Sapagkat kung hindi sila pumayag sa Panginoon na gamitin, wala ang gawain na ito, wala si Brother Mike, wala ang El Shaddai sa ating bayan. Amen? Subalit ang lahat, alam mo, paggawain ng Diyos, may problema. Ang una kong problema noon ay ang aking asawa. Ang aking may bahay na niligawan ko ng 25 years na hindi sumasagot sa akin. Nagi kong problema. Ayaw na ayaw niya sa gawain ito. 7-8 buwan, hindi niya ako kinausap. Hindi niya tinanong kung ako'y kumain na. Hindi niya tinanong kung ako'y nagbihis na.
Sapagkat talagang hindi naman siya nagtatanong noon for 25 years. Kaya kami tumagal sapagkat ang may bahay ko ay hindi pala tanong. Isang sekreto yan sa pagtatagal ng mag-asawa. Huwag kayong tanong ng tanong sa inyong mister. Gising na ba kayo? Gusto nyong ituloy ko ang kwentong ito? Brothers and sisters, hindi ho madali tumugon sa panawagan ng Diyos. Subalit ang hindi po magawa ng tao ay ginagawa ng Diyos. Amen? Nang ako po ay hihiwalayan na ang aking may bahay dahil sa ako ay nababaliw na. 7 araw na ang aking ginagamit sa mga seminars kung saan-sanda ko pumupunta. Alam ang sipag namin noon. Mayroon kaming napuntahan dyan sa Tansa, Cavite. LSS daw yon, malaking rally daw yon. Ang sabi nila sa akin ni na Brother Jojo, ang daming tao daw doon. Nang abutan namin, lalabing 5, 10 ang lasing. Ako ang kahuli-hulihang magsasalita, ang naiwanan ay 3. Iyon ang mga technician. Pero hinayag ko pa rin ang mabuting balita. Hindi ko inaalintana kung may nakikinig o wala. Basta may hayag ko mabuting balita sapagkat utang na loob ko sa Diyos ang aking buhay at ang aking ikinabubuhay at ang aking bagong buhay. Utang natin kay Yahweh El Shaddai. Amen! Ang inyong pagparit, pagpuyat, pakikipagsiksikan, baliwala pa yan sa lahat ng bagay na ibinigay sa atin sa araw-araw at binibigay hanggang sa kasalukuyan. Buhay ay galing sa Kanya. Kinabubuhay natin galing sa Kanya. Kalusugang galing sa Kanya. Pagpapagaling sa Kanya. Ang naniningil ay doktor. Amen? Tingnan nyo nga, napakabuti ng ating Panginoon. Siya ang nagpapagaling, doktor ang naniningil. Sorry ho, Doc. Totoo naman yan, di ba? Kayo rin nagdadasal eh. Kasi nakita ko ang panalangin ng doktor, napakaganda ng kanilang panalangin. Kasi ang aking anak ay doktor. Brothers and sisters, hindi nagtagal, nagkaroon ng malaking suliranin ang gawain ito. Hindi ko ito pinapansin. Basta suportahan ko lang ng aking pira, puro pira. So sabi ng Panginoon, pirang pinagagalaw mo, akin ang pira mo, kinuha ang lahat ng pira ko. Nawala. Nabaon ako sa utang. Kaya ako galit na galit dyan sa utang. Hindi sa nangungutang ha, doon sa utang. Sapagkat ang utang pala ay bunga ng sumpa, bunga ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nagkabaon-baon sa utang. Maliban ang ating bayan ay babalik loob sa ating buhay na Diyos, ang bayang ito ay mababaon ng mababaon sa utang. At maliban na tayo sa Kanya ay sumunod sa Kanyang salita, hindi matitigil ang pangungutang. Lahat na Pilipino ay babaon sa utang. Subalit ito ang aking panalangin at ito naman dalangin ng ating Pangulo na darating ang panahon, hindi na mangungutang ang bayang ito kung taong-taong bayan ay magkakaisang sunod at sumuporta sa ating bayan. Kapatid, hindi na tayo dapat mangutang. Pagdating ng panahon, tayo pa ang magpapautang. Amen? So nangyari ang naganap hanggang sa kami ay nagkahiwa-hiwalay. Nang magkagulo na po, wala sa akin kumausap. Maging yung aking mga empleyadong 15 taon na sa akin na nabuhay, tumalikod sa akin. Gusto ko nang umurong. Subalit, tingnan niyo ang gawa ng Diyos. Nangusap sa akin mulang Panginoon at ang wika niya, hindi mo ito gawain. Akin ito. Akin ang labanang ito. Tiyak tayo ay magtatagumpay. Brothers and sisters, ito ang munting kwento ni El Shaddai. Nahamon si Brother Mike sa mapangyayaring yun. Subalit ko pinabayaan ng Panginoon. Noong ako hihiwala na aking may bahay, ako nanalangin ng wika ko, Panginoon, ikaw may tawag sa akin. Ikaw nakakaalam sa may bahay kong yan. Hindi niya ako mahal. Subalit ko nananalig na sa pamagitan mo, matututuhan niya ako'y kanyang mahalin. So nang araw kami nag-uusap upang maghiwalay, ang sabi ng Panginoon, huwag kang kikibo, huwag kang sasagot. Yakapin mo na lang at hagkan. 8 buwan nang hindi mo siya nayayakap at nahahagkan. Una sabi ng demonyo, huwag mong gagawin yan. Itutulak ka niyan. Sabi ng Panginoon, sino ang susundin mo? Ang demonyo o
o siyang tinig ni Kristo? Sinunod ko ang tinig ng Panginoon. Niyakap ko ang aking may bahay. Yumakap din ng napakahigpit sa akin. Amen. Bakit? Sapagkat ang hindi niya alam ni Jesus. Kapag ang tinig ni Jesus ang ating sundin, tayo'y magtatagumpay. Magtatagumpay at magtatagumpay. Amen. Now, brothers and sisters, the rest is history. Araw-araw, sa ginawa ng Diyos, dumarating sa akin tanggapang pag hindi bulag, lumpo. Pag hindi payat, butot balat na lang. Yan si Brother Dante Arminta, na siksik-liglig umaapaw. Kung nakita nyo sa mga playback, napakapayat niyan. Dahil laman ng mga bar. Laging bagsak naman sa bar. Kasi hindi naman kumuha ng abogasiya. Bakit napunta yun doon sa akin tanggapan? Tatalo na yan dyan sa John's Bridge. Dahil sa babae. Ayan, si Brother Leo Panilo, na yung narinig. Ganyan din yan. Di na alam ang pupuntahan. Pag sumasakay daw sa jeep, kahit nakasaya, at hanggang sakong ang bestida ng babae, sa tingin na lang niya, nahuhubara na. Sabi niya yun eh. Noon yun. Subalit ngayon, kahit tubad na kayo, hindi kayo makikita. Nabulag na sa kadiliman ang mga binago ni El Shaddai. Amen. Subalit, katakataka naman. Lahat na dumarating doon sa aming tanggapan na lumpo, pag-uwi ay tumatakbo. Yung lahat naman na dumadaan doon, na wala na daw maibili ng pang-almusal, pagkaraan ng isang linggo, bumabalik at may binibigay. May kukwento ko sa inyo, gusto nyo? May isang mama, gwapo pa naman kagaya ko. Nakaisa rin, no? Mahirap kasi magkwento ng seryoso sa totoo eh. Amen? Baka kayo matulog dyan. May natutulog ba dyan? Taas ang kamay ng lahat na tulog. Kita nyo? Hallelujah. Praise God. Dumating sa akin isang mama, magpapakamatay na. Sapagkat walang hanap buhay, walang makain na daw ang kanyang pamilya. Wala lang ang makakain ng pamilya, magpapakamatay pa. Bakit nadaan yan doon sa Morsolo? So pinanalangin namin. Pagkatapos panalangin namin, dumukot ang wallet. May laman na 50 pesos. Kahuli-huli ang 50 pesos. Iniwan pa sa akin. Kako wala ka nang ibibigay? Iiwanan mo pa yan? Ang sabi niya, Brother Mike, dahil lang sa pagliligtas sa buhay, aanhin ko naman 50 pesos, wala magagawa ito. Iwan ko na lang yan para may tulong sa iba o kaya kung ano man ang ibig ng Panginoon dyan. So tinanggap ko. Lahat yon, 100 piso, 50 piso, pinalilista ko doon sa aking makatulong. Kakulista niya kung anong gagamitin ng gagawin ng Panginoon dyan. Pagkaraan isang linggo, bumalik ang mamang ito, aba, nakabarong Tagalog. Kako, hindi ba kako ikaw yung magpapakamatay na at wala ng pera? Sabi niya, kung nga ho, Brother Mike, kako ba't bumalik ka? Ituan niya ang 500 piso. Oh, ano na naman yan? Kasi niya ho, kumita ko ngayon ng 5,000 piso. Naniwala kayo? Kako, bakit? Alam niyo ho ba niya, Brother Mike, pagaling ko dito sa Amorsolo, pagdating ko doon sa Ayala Avenue, ang nakita ko yung matagal ko ng kaibigan na kikita. Matagal na pala akong hinahanap. Binigyan pa niya ako ng jeep, binigyan pa ko ng hanap buhay na walang kapital. Ngayon ako'y may hanap buhay na. Kaya ang ating El Shaddai ay God who is more than enough. Subalit, nang sila'y pagpalain, di ko na nakita. Lahat na pinagpala, di ko na nakita. Awa ko kung saan na sila napunta. Hindi bali. Maaring yun ay ginamit na rin ng Panginoon sa ibang lugar. Brothers and sisters, binhi ng mustasa. Maliit na binhi lang na inasik at may asik sa puso ng tao.
Kapag ang taong ito ay nakinig, narinig, at dininig ang salita ng Diyos, pinaniwalaan niya, tinanggap sa kanyang buhay, at kanyang isinabuhay, kapatid, araw-araw may himala ka sa buhay. Brothers and sisters, di naglaon, naging linggo-linggo ang ating gawain. It keeps on multiplying in numbers. Nagmo-multiply naman ang nagmumura sa akin. Kagabi lang may nagmumura dyan sa Manila Hotel. Nasundan pa ng aking anak. Subalit sabi ng anak ko, Dad, ano ba ito? Ang sabi ko sa kanila, hayaan nyo sila. Panalangin nating sila rin pagdating ng panahon ay naroroon sa kalagitnaan ng maraming tao. Ayan sabi niya, naku Dad, kumikintab niya ang liig, ang daming kwintas na ginto. At ang wika niya, malulugyan niya ang ating negosyo dahil sa mga taong ito. Sinabi pa niya, iligtas nawa ng Diyos ang kanyang negosyo. Sapagkat ang hindi niya alam, tatandaan niyo ito, wag niyong sasabihin ang mga bagay na ayaw niyong mangyari sa buhay niyo. Sapagkat anumang sabihin niyo, mangyayari sa buhay niyo. Lalo na pag nagalit kayo sa lingkod ng Diyos. Lalo na pag nagalit kayo sa gawain ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari ang sasabihin niyo. Amen? Kaya dito, pagkatapos, kayong nahirapan na tumayo dyan. Kayong hindi pa pumunta doon sa portalet magdamag maghapon. Huwag kayong mag-alala. May gantimpala kayong higit pa sa 10 kahilingan nyo. Amen? Sapagkat ang Diyos ay alam ang lahat ng ating ginagawa. Magbalik loob na ho tayo sa Panginoon. Kalimutan na natin ang mga nakaraan kung kaya't doon sa dati kong makasamahan na kami nagkahiwa-hiwalay for some reasons, one way or the other. If I have offended you, please forgive me. Let's come together again. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ang laki ng aanihin ng Panginoon, subalit ko konti ang manggagawa. Sa Amerika naghahanap sa akin 10 disciples, sa Canada 4, sa Europa 5, sa Middle East 5, sa bawat sulok ng daigdig nangangailangan ng tulong, kapatid. Kayong naparito ngayon, kung hindi kayo mag-aalinlangan, kung pakikinggan nyo ang mensaheng ito, ang ginawa ng Diyos kay Brother Mike ay gagawin din sa inyo. Amen? Now, brothers and sisters, 10 taon di dapat bilangin kung ilan tayo ngayon, sapagkat di na natin mabibilang. Marami na nga akong nasa lubong kagabing umuwi, sapagkat ayaw makipagseksikan. Sana di sila pinanghinaan. Sapagkat yung lahat na nakipagsiksikan sa gawaing ito ngayon, tiyak, pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Now, brothers and sisters, sabihin nyo, Brother Mike, Brother Mike, paano mo natitiyak na kami ay pinagpala? Gusto nyo malaman? Amen. I'll give you 10 rewards. 3 gantimpalang nakalaan sa mga taong nakarinig ng mabuting balita at nanalig doon. Si malaman? 10 rewards. You mark this, brothers and sisters, hindi ako ang may sabi nito. Alam niyo kasi ako ay isang taong walang nalalaman tungkol sa Biblia. Subalit itong pinagtataka ko, yung hindi ko alam, biglang pinakikita sa akin ng Panginoon, at kapag aking isinagawa, nangyayari naman. Maniwala kayo? Maniwala ba kayo na sinabi ng Panginoon na ang isang taong suwail, ang isang pusakal, ang isang mangdirigma,
ang isang magnanakaw, ang isang mangdurukot na naririto ngayon na hindi nakadukot kagabi sapagkat siya ang nadukot ni El Shaddai, iyan ay nangyari dahil sa pagmamahal at pag-ibig at kabutihan ng ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Gusto niyo ng kwento? Nakikinig ba kayo? Diyan sa likod, nakikinig kayo? Amen. Nakikinig kayo sa likod? Amen. Okay. Sabihin niyo okay. Okay. Third anniversary sa Rizal Memorial Football Stadium. Ang laman ng Rizal Memorial Football Stadium siguro mga 200,000. Something like that. Punong-puno na rin yun. Ang lakas ng ulan. Hindi nakapasok ang lahat. Nandun na sa labas ng pintuan. May 4 na pusakal na mandurukot ang pumasok doon. At nang pinataas ko na ang makamay ng mga tao at pinapikit, ang sabi ng 4 na mandurukot, aba, kakampi natin itong bamang ito. Ginawa niyang madali ang ating gawain. Biro mo niya pinataas ang kamay, nakalawlaw ang mga bag, nakapikit pang mata. Sabi ng 4, sabi niya, aba, fiesta ito. Fiesta niya ito. Subalit ang hindi na alam, nakapikit man ang ating mga mata, nakatuon naman ang mata ni El Shaddai sa lahat sa atin. Amen? At ng 4 na mandurukot na ito, ay tinaas ang 2 kamay upang mandukot ayon sa kanilang patutuo. Hindi na nila naibaba ang kanilang kamay. Hindi na nila inaigalaw sapagkat nanigas ang kanilang makamay, nanigas ang kanilang mga daldiri, nanigas ang kanilang palad, ang kanilang ginawa ay tinaas na rin kay El Shaddai ang wika niya, patawarin mo kami Panginoon at kami nagbabalik loob din ngayon. Amen. Totoo ho yan. Now, I know that the Holy Spirit is with us, reminding us of all these things. Pinaalala niya ang lahat ng bagay na ito sapagkat katatagal na nito. Totoo ang sinasabi ko sa inyo na hindi ito gawa ni Brother Mariano. Mariano kasi ang pangalan ko, pinaganda lang Mike. Sabihin niyo, Mariano. Ang pangit, ano? Ano gusto niyo, Mariano o Mike? Sabi niyo, Brother Mariano. Pangit. No? Sabihin niyo, Brother Mike. Maganda, no? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus.